tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize politicians to go against Vice President Sara. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man ako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Matindi po ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Patungkol po ito sa naging pahayagan nitong si Congressman Erice. Base po sa kanya mga kababayan, inagamit umano yung pondo para pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nagsanib pwersa na sila lahat ngayon. Mga dilawan, mga loyalista, saka mga makakaliwa ay sanib pwersa na nga po para pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. Pero syempre tiwala pa rin po tayo na Duterte ang mananaig sa 2028, lalo na nga po sa ginawa nila dito kay dating Pangulong Duterte. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. Tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize politicians to go against Vice President Sara. Maliwanag na tama nga yung sinasabi ni Vice President Sara na talagang pinag-iinitan lang siya. Ito mismong kasama niya na dyan sa Congress na nagsasabi. At siguro nagkamali siguro ng ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. Tapos ngayon, uulitin nyo na naman yung impeachment na maliwanag talaga na paninira lang dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil kung totoong meron nga yan, sana nung una pa lang, naging matagumpay na yung ginawa nyo. Kaya lang, mismong Supreme Court na nagsabi na unconstitutional yung inyong pinail na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, uulitin nyo na naman. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Napabayaan siya nga yung pumirma. Paano masasabi na napabayaan? Siya mismo yung pumirma ng budget. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong anggulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang
pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez. Nilalaglag na yung dating speaker. Ayan na. Nagkakalaglagan na. Di talagang tama lahat yung mga sinasabi yung mga sumusuporta kay Vice President Sara. At mismong si Vice President Sara ay yan nga po yung sinasabi na dahil nga tinutulak nila at gusto nilang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 itong si Martin Romualdez, kaya lang talagang ayaw tanggapin ng tao. Kita nyo naman ang kinalabasan. Nag-boomerang sa kanila yung lahat ng ginawa nila. For the 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang. Kita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaking pondo na nagamit. Kaya, ang sama. Sobrang daming nabulag nung ano na yun, yung AKAP, AIX, yung mga pinamimigay nila lalo na nung nakarang eleksyon. Dahil nga naman, syempre, dahil sa hirap ng buhay, pagka nabigyan mo yung tao, lalo na sa mga probinsya, yung mga malalayong lugar, pagrabutan mo yan ng 5,000 o 10,000, talagang tuwan-tuwa na yung mga yan eh. Ang problema, hindi nila alam, mumulang yun dun sa talagang nakuha nilang pondo. Kumbaga, dahil mga kalat-kalat na lang yung kanilang natanggap. Ayun nga, bilyon-bilyon yung natanggap, pero yung naipamigay, baka wala pa sa kalahati nung nakuhang pondo yung napamigay. Hindi natin alam. Dahil wala namang record na kung sino yung mga nabigyan talaga eh. Hindi sila naglalabas ng record kung hindi natin alam kung meron silang record, dahil alala natin may nagtanong yan sa isang hearing sa Senado ata yun, na tinatanong kung nasaan yung mga record ng mga binigyan ng mga AKAP, AIK, saka yung MAIP. Parang wala ata silang mapakita. Paano natin malalaman kung napamigay talaga nila lahat yung pera? Pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay, alright. So, ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members, o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Naulitin ko, ang opinion ho ninyo, kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize ang pagpapabagsak sa pangalawang Pangulo. Hindi lang sa pangalawang Pangulo, pati doon sa dating Pangulo. Pati doon sa dating Pangulo. Sa mga Duterte na. Dahil yun ang matinik at alam nilang sagabal sa kanila, kaya gustong-gusto nilang mawala sa landas nila. May consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion? O ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Sarili ko lang po, sapagkat alam nyo, iba-iba ang meron po kaming Makabayan Bloc, iba far left, meron kaming Akbayan, iba-iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Alright, babalikan natin si Congressman hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Kaya lang po, sa halip na ito ay tugisi ng barangal, ang nangyari po ay talaga namang ginamit ng kapangyarihan at salapi ng bayan para siya tugisin. At yun nga mga kabayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion na suggestion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi pa tayong lahat.
tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.